Minsan, hindi ka pinapatay ng trauma mo agad. Hinaayaan ka muna nitong mabuhay. Hanggang sa ikaw na mismo ang maging bangungot ng ibang tao. Ang childhood ni Tsutomu Miyazaki ay punong-puno ng matinding isolation, kahihiyan sa sarili, at sirang family dynamics. Ipinanganak siya ng premature noong August 21, 1962 sa Itsukaichi, Tokyo. 2.2 kilograms lang ang timbang niya. May deformity siya sa kamay, yung wrist bones niya fused, kaya hindi niya maikot o mabend pataas yung mga kamay niya. Dahil dito, sobrang nabully siya. Kahit sariling kapatid niya, tinatawag siyang weird at parang daga. Bata pa lang, natuto na siyang magtago. Laging nasa bulsa yung kamay niya or nakatago sa likod kapag may picture. Ayon sa teachers niya, parang invisible siya. Walang kaibigan at hindi marunong makisama. Galing siya sa mayamang pamilya. Yung tatay niya may-ari ng local newspaper. Pero kahit may pera sila, ramdam niya na wala silang pakialam emotionally. Parang mas importante sa kanila yung pera kaysa feelings at pagmamahal. May mga reports na nagsasabing galing siya sa incest relationship ng tatay niya at kapatid nito. At kahit panganay siya sa 3, galit at walang amor sa kanya yung mga kapatid niya. Rejected siya sa sariling pamilya. Dati, matalino siya. Top student pa nga. Nakapasa siya sa isang prestigious high school, pero biglang bumagsak lahat. From top, naging 40 siya out of 56 students. Sinisi niya yung deformity niya. Doon nagsimula yung pagbagsak ng self-worth niya at yung pangarap pa niya na maging teacher. Pero tuluyan na niyang binitawan. Sa pamilya niya, meron isang taong totoong nagmamahal sa kanya. Ang kanyang lolo. Yung lolo niya lang, yung taong nakikinig at sumusuporta sa kanya. Pero nung namatay ito noong 1988, tuluyan siyang nawasak. Sa sobrang desperation na hindi siya maiwan, kumain siya ng parte ng abo ng lolo niya. Para bang gusto niyang itago ito sa sarili niya. 3 buwan lang matapos yon, nangyari na ang una niyang pagpatay. Ang mga krimen ni Tsutomu Miyazaki sobrang brutal. Halo ng malamig na pagpaplano at sobrang depraved na ginagawa niya kahit patay na yung biktima. Between August 1988 hanggang June 1989, pumatay siya ng 4 na batang babae. Edad 4 hanggang 7 sa Tokyo at Saitama. Gamit niya ang kotse niya na Nissan Langi. Umiikot siya sa mga residential area para maghanap ng biktima. Nilalapitan niya yung mga bata, either pinipilit niyang ipasok sa kotse o niloloko at sasabihin na, "Tara, dadalhin kita sa cool place." Or sasabihin niya na, "Tara, pipicturan kita." Dinadala niya sila sa mga liblib na lugar. Madalas sa kakahuwayan at sinasakal hanggang mamatay sila. Pagtapos ng murder, gumagawa siya ng sobrang disturbing na bagay. Nakikipag-sex sa bangkay o tawag ay necrophilia at
hinihiwa-hiwalay ang katawan. Kinukunan pa niya ng video at pictures na parang trophy niya. Inamin din niya na iniinom niya yung dugo ng mga biktima at kumakain pa ng parts ng katawan nila. May tinatago pa siyang body parts tulad ng kamay at paa sa closet niya. Parang koleksyon. Hindi lang siya pumapatay, pinaglalaroan pa niya yung pamilya ng mga biktima. Tatawagan niya yung pamilya pero walang sasabihin, minsan 20 minutes naka-hold lang yung line. Nagpapadala din siya ng creepy message gamit ang cut-out letters from magazines. Example, Erica, cold, cough, throat, rest, death. Ang pinakagrabe niyang ginawa, yung pinadalhan niya ng box yung pamilya ng unang biktima. Sa loob ng box, may sunog na buto, ngipin, at pictures ng damit ng bata. May note pa na parang hinahamon sila i-prove na anak nila yon. Nahuli siya noong July 23, 1989 nang nakita ng isang tatay na kinukunan niya ng picture yung anak niya sa park. Meron umano siyang persona pag siya ay pumapatay. Ang tawag niya ay The Ratman. Isa sa pinaka-creepy na part ng buong kaso niya. Sa trial niya, todo deny siya. Sinasabi niya na hindi siya ang gumagawa ng mga krimen, kundi isang cartoonish na Ratman daw ang pumipilit sa kanya. Ayon sa experts, yung Ratman ay paraan niya para i-externalize yung matinding kahihiyan sa sarili niya. Bata pa lang, tinutokso na siya dahil sa kamay niya. Tinatawag siyang rat-like o kakaiba. Kaya gumawa siya ng alter ego, parang ibang version ng sarili niya, para ma-separate niya yung tahimik na siya sa violent na siya. 3 grupo ng psychiatrist ang nag-examine sa kanya. At iba-iba sila ng konklusyon. Yung iba, sinasabi may dissociative identity disorder siya. Parang may ibang personality na Ratman ang nag-take over. Yung iba naman, sabi, meron siyang schizophrenia. Meaning, hallucination lang daw yung Ratman. Pero sobrang vivid na parang totoo. Si Miyazaki mismo, sinabi niya na parang nasa permanent dream siya habang ginagawa yung crimes. Parang wala na siya sa realidad. Dahil sa sobrang isolation, nag-retreat siya sa mundo ng manga, anime, at horror films. Hindi na niya tinitingnan yung mga victims niya as real people. Parang characters lang sa imagination niya. Sa trial, imbis na magsisi, nagdo-drawing pa siya ng Ratman na parang cartoon. Para sa kanya, parang stage lang yung korte. Parang nasa sarili siyang pelikula. Sabi nila, nung pagkamatay ng lolo niya, ang nag-trigger. Yung lolo niya lang yung nagbibigay sa kanya ng tunay na support at pagmamahal. Nung namatay ito, tuluyan siyang nawalan ng anchor sa reality. Ayon sa psychologist, yung Ratman at yung killings, parang twisted attempt niya para ibalik yung lolo niya. Doon na tuluyang nag-take over yung dark fantasies niya. Kahit may mga psychological issues siya,
hindi tinanggap ng korte yung insanity defense. Para sa kanila, alam niya yung ginagawa niya, alam niya na mali yun, at responsable siya sa lahat ng krimen. Umabot ng 16 years ang legal battle ni Miyazaki. Isa sa pinakamahabang trial sa Japan. Ang pinaka-main issue, sira ba talaga ang utak niya o fully aware siya sa ginagawa niya? Pinaglaban ng kampo niya na may schizophrenia siya at multiple personality disorder. Kaya daw, hindi siya dapat ma-death penalty. Nagkaroon ng psychiatric tug war. 3 grupo ng psychiatrist ang nag-evaluate sa kanya. 2 sinasabi mentally unstable. Isa naman sinasabi kahit may disorder siya, alam niya pa rin ang ginagawa niya. Habang nililitis, madalas nonsense yung sinasabi niya. Nisabi niya na kabutihin daw ang mga ginawa niya at parang nasa permanent dream lang daw siya. At imbis na magsisi, nagda-drawing pa siya ng cartoon version Ratman paulit-ulit habang nasa hearing. Sa halos 20 years na trial, hindi siya humingi ng sorry kahit kailan. Mas malala pa, bago ang final ruling, sinabi niya sa ulat na feeling ko may nagawa akong mabuti. Noong 1997, hinatulan siyang guilty at sinentensyahan ng death by hanging. Between 2001 to 2006, lahat ng appeal niya denied. At noong 2008, nilagdaan ng Justice Minister ang execution order at noong June 17, 2008, binitay siya sa Tokyo Detention House sa edad na 45. Alam nyo, mga besties, marami tayong matututunan sa story ni Miyazaki. Ang pagkawala ng lolo ni Miyazaki, hindi lang simpleng lungkot. Para sa kanya, iyon ang huling koneksyon niya sa mundo. Yung lolo niya lang ang nakikinig. Yung lolo niya lang ang nakakita sa kanya bilang tao, hindi bilang weird, hindi bilang rejected. So nung nawala yon, hindi lang siya nawalan ng mahal sa buhay. Nawalan siya ng anchor sa reality. Kapag ang isang tao ay matagal nang isolated, punong-puno ng rejection at walang emotional support, tapos biglang mawawala yung nag-iisang taong nagbibigay ng love at validation, the mind collapses. Yung ginawa niyang pagkain ng abo ng lolo niya, hindi lang yun kabaliwan. Desperation yun. Trauma response yun. Parang sinasabi ng subconscious niya, hindi kita kayang mawala, kaya itatago kita sa loob ko. And kapag ang grief hindi na-process at sinamahan pa ng childhood trauma, nagiging explosive combination yan. Unhealed grief, nagiging obsession, nagiging delusion, nagiging pagkawala ng reality. At ang unhealed trauma, nagdi-distort ng perception. Magdi-disconnect ng empathy at nagpupush ng destructive behaviors. Kapag pinagsama mo sila, you create a mind that cannot regulate pain. A mind that escapes reality. A mind that can turn dark fantasies into actions. Hindi lahat ng naka-experience ng childhood trauma nagiging halimaw. Pero kapag walang healing, walang support at walang awareness, the pain doesn't disappear. It transforms. Kaya mga besties, tandaan natin parate, hindi lang masasamang tao ang delikado sa mundo. Mas delikado ang taong sugatan, na hindi nag-heal at hindi na kayang harapin ang sarili nilang sakit. Because unhealed pain doesn't stay quiet. It waits, it grows, and if left unchecked, it destroys everything.